bigating laban ni Teofimo Lopez versus Shakur Stevenson. I-breakdown natin mga katropa. Unahin nating tingnan ang boxing statistics nitong champion na si Teofimo Lopez mga katropa. Si Teofimo Lopez ay mayroong boxing record na 22 wins, 13 of those wins coming by way of knockout. Mayroong isang talo lamang mga katropa. Mayroon siyang 59% knockout ratio sa kanyang boxing resume mga katropa. 28 years old sa kasalukuyan, may tangkad na 5'9" at 68.5 yung kanyang boxing reach. Huling tatlong laban ni Teofimo Lopez mga katropa, kontra kay Jamin Ortiz, Steve Claggett, Arnold Barbosa, at itong kakanyang paparating na laban kontra kay Shakur Stevenson. Ngayon titingnan naman natin yung boxing record nitong si Shakur Stevenson mga katropa. Mayroon siyang impresibong record na 24 wins, 11 of those wins coming by way of knockout. Undefeated pa ito si Shakur Stevenson mga katropa. Mayroon siyang knockout ratio na 45.83%. Hawak niya ang WBC World Lightweight Champion mga katropa. 28 din ang kanyang edad, southpaw ang kanyang stance, 5'8 ang kanyang tangkad, at mayroon siyang 68 centimeters reach mga katropa. So halos identical lang ito mga katropa itong dalawa. Ang huling tatlong laban ni Shakur Stevenson mga katropa ay laban kay Artem Harutyunyan, Josh Padley at William Cepeda. Kung titingnan natin yung kanilang boxing experience mga katropa, no, kung sino-sino yung mas may mabibigat na pangalan na nakakaharap na experience nitong dalawa, ay di hamak mga katropa, mas maraming bigating pangalan na itong nakalaban. Itong WBO Super Lightweight Champion na si Teofimo Lopez, nandyan yung pangalan ni Vasily Lomachenko, George Kambosos, Sandor Martin, Josh Taylor, Jamin Ortiz at Arnold Barbosa bago ang kanilang laban mga katropa. Samantalang itong kay Shakur Stevenson naman, yung mabibigat na pangalan na nandito sa kanyang resume ay sina Jamil Herring, Oscar Valdez, Edwin De Los Santos, Artem Harutyunyan, William Cepeda mga katropa bago sila magharap. Kung ikukumpara natin yung professional boxing experience nitong dalawa mga katropa, ay di hamak na mas maraming mabibigat na pangalan na ang nakasagupa nitong si Teofimo Lopez mga katropa. At ang nakaka-intriga dito sa paparating nilang laban ay siya yung underdog sa paparating na laban nito mga katropa. Yamado dito si Shakur Stevenson mga katropa, kaya yung mga katropa na mahilig magsubaybay sa mga underdog, pagkakataon na natin ito mga katropa. So dadako na tayo sa 3 major component ng ating pag-breakdown mga katropa, at yun nga, unahin natin yung power comparison. Yung power comparison mga katropa ay hindi ko na patatagalin ito, ibibigay ko yung kalamangan dito kay Teofimo Lopez sapagkat si Teofimo Lopez ay sanay na yung kanyang katawan. Matagal na siyang lumalaban sa 140 pound division mga katropa. At itong si Shakur Stevenson naman ay unang laban pa lang niya dito sa 140 pound division. At di hamak, pagdating naman sa kanilang knockout ratio ay mas mataas yung knockout ratio nitong si Teofimo Lopez mga katropa. Pagdating naman sa kanilang speed and footwork mga katropa, ay ibibigay natin ang bahagyang kalamangan dito kay Shakur Stevenson mga katropa. Hindi naman masyadong malaki talaga yung agwat ng pagdating ng footwork nila mga katropa, dahil may galing din naman, may skills din naman itong si Teofimo Lopez. At yun nga lang, yung mga reflexes nila, ganun din, hindi rin naman masyadong malayo yung agwat. Siguro tinitingnan lang talaga ng mga eksperto, kaya naging yamado itong si Shakur Stevenson ay kung paano ito magdala ng laban pagdating sa ibabaw ng ring mga katropa, no? Yung kanyang diskarte, yung kanyang utak, no? Kung yung taas ng kanyang ring IQ, at may rason din kung bakit siya undefeated hanggang sa ngayon mga katropa. Pagdating naman sa endurance at durability mga katropa, yun nga sinasabi natin kanina, no? Dahil unang beses na aakyat sa 140 pound division itong si Shakur Stevenson, kaya ibibigay ko pa rin yung kalamangan kay Teofimo Lopez sa aking pananaw, sariling pananaw lamang yan mga katropa, no? So prediction na tayo mga katropa. Sa palagay ko mga katropa, malaki yung tsansa ni Teofimo Lopez na makuha niya yung panalo dito mga katropa, dahil nga yung kalamangan sa experience, mas marami siyang mabibigat na pangalan na nakakaharap na kumpara dito kay Shakur Stevenson mga katropa. At idagdag pa natin, may ugali itong si Teofimo Lopez na lalong gumagaling kapag yung kanyang makakalaban ay napabalitang mas magaling sa kanya mga katropa. Parang nagbibigay motivasyon sa kanya, no? Yung may ugaling ganyan itong si Teofimo Lopez mga katropa. Kayo mga katropa, sino sa palagay ninyo yung magwawagi sa kanilang paparating na laban? Dito ba kayo papabor
sa Yamado na si Shakur Stevenson o magiging upset ito pabor kay Teofimo Lopez. Hanggang dito na lamang mga katropa. Hanggang sa muli.